Kamusta mga amigo? Ito nga pala ulit si Tito Roy at meron tayong bagong tatalakayan sa bagong video na to ni Tito Roy. At pasensya na kayo, parang medyo hindi maayos yung itsura ko dahil kakauwi ko lang at medyo pagod na ako. Galing ako sa gym. So, ayan, medyo ano na naman tayo. Putok na naman yung mga braso ni Tito Roy. So, ayun, balik tayo dun sa ating pag-uusapan ngayon sa video na 'to. Ang pag-uusapan natin ngayon, tatalakayin natin is about breakup. Breakup na 'pag dumating ka sa punto na yung relasyon ninyo is talagang kailangan niyo na maghiwalay dahil toxic na ang relationship ninyo at hindi na healthy, eh. Wala na, eh. Pero kung kayang i-save, i-save niyo. Pero dun tayo ngayon sa kumbaga end of the line na. Mga amigos, gawin nyo sa maayos na paraan. Kausapin mo siya ng maayos. Ipaintindi mo sa kanya na hindi na nag-work yung relationship ninyo at wala nang mapupuntahan yung relationship ninyo, hindi na healthy dahil sobrang toxic na eh, di ba? Pero hindi mo na kailangang sabihin pa na dahil sa bungera ka, na ganito ka, ganyan, hindi na kailangan sabihin yun, no need for that. Dahil 'pag gano'n na nangyari, pangit na hiwalayan or ginost mo, 'di ba? Kumbaga parang yung usong-uso kasi ngayon 'yan, eh, yung go-ghostingin mo tapos bigla ka nalang mawawala ng parang bula. 'Yan ang uso ngayon, 'di ba? Huwag gano'n. Kasi at the end, bilang lalaki, ikaw lang din ang kawawa, eh, 'di ba? Anong gagawin mo? Makikipagsabayan ka, makikipag-away ka rin sa kanya, 'di ba? Tas makikipag-post ka sa social media na ganito yan kasi, ganito yan, ganyan, ganito, ganyan yan. Eh, di ganun din ang gagawin niya, 'di ba? So, at saka specialty ng mga babae yan, maraming mas maraming sisimpatya diyan kaysa sa iyo. Maniwala ka sa akin. Kaya lugi ka rin diyan, hindi na kailangang gawin yung mga bagay na gano'n. Mas madaming maniniwala sa kanya. Kasi kumbaga, ah, ang mga lalaki kasi bihira lang naman magsalita sa mga relasyon nila ng ganyan, 'di ba? Yung mga babae kasi talagang yan talaga yung mga usapan nila dahil emotional type yung mga babae kaya 'pag sila yung nagsabi sa mga ganyang bagay, talagang pakikinggan talaga talaga yan. Kaya lugi ka diyan. Kaya dapat kausapin mo na lang ng maayos, makipaghiwalay ka ng maayos, gawin mo yung pinaka the best. Kumbaga parang yung pinakakaya mo, pag-isipan mo mabuti kung paano mo siya hihiwalayan ng sobrang ayos. Or else, maaring baka, syempre kilala ka niyan eh, di ba? So, baka pwedeng sirain niya pa or kung ano yung mga pinagkakakitaan mo, kung ano yung mga importante sa'yo. Kasi naging karelasyon mo yan eh. Kilalang kilala ka niyan eh. Doon ka niya bibirahin, di ba? At ayaw mo mangyari yun. Kunyari, may business ka, o sa work mo, di ba? Doon ka niya, guluhin ka niya, sirain ka niya doon, di ba? So, that is not the best move, di ba? And isipin mo na lang na may pinagsamahan din naman kayo, di ba? Kumbaga, yung time na masayang-masaya pa kayo, na nagsasama pa kayo ng masaya kayo, mahal niyo yung isa't isa. Isipin mo na lang yung mga time na yun na magkasama pa kayo nung time na yun. May pinagsamahan din naman kayo niyan. Kaya hindi na kailangan pang umabot sa ganun. Usapang maayos ang pinaka the best way. Halimbawa, may anak kayo, kunyari nagkaanak kayo, 'di ba? So, pag-usapan ninyong mabuti kung paano niyo papalakihin yung bata kahit na magkahiwalay na kayo, yung mga obligasyon mo bilang ama, hindi mo kakalimutan yun, magsusuporta ka pa rin. Something like that, mga ganon, yung maayos na hiwalayan na sinasabi ko. Ayan na naman tayo. Baka sabihin na naman, mali, mali, kasi may anak, kawawa yung bata. Oo, nandun na tayo. Pero kung iisipin mo mabuti, masama rin naman yun sa bata kung pilitin niyong magsama kayo, tapos makikita lang naman ng bata, lagi lang naman kayong nag-aaway, 'di ba?
Kumbaga, lagi kayo nagsisigawan, 'di ba? Hindi rin naman maganda sa bata yung gano'n, eh, 'di ba? Minsan, mas tama na yung mag-let go ka, eh, 'di ba? Dahil toxic na, eh, hindi na healthy. Minsan, mas okay pa yun. Kaya nga sa video na 'to, I'm suggesting na maayos na hiwalayan, 'di ba? Halimbawa na lang natin diyan na kunyari may binigay ka sa kanya na sobrang mahal na gamit or anything, 'wag mo nang babawiin 'yun. Bigay mo na sa kanya 'yun, sabihin mo sa kanya na, "Yang mga gamit na 'yan, yang mga binigay ko na 'yan sa'yo na 'yan, 'di ba? Dalhin mo na 'yan." 'Di ba? Hindi mo na babawiin 'yun or kung may extra ka naman na pera at halimbawa kailangan niya, 'di ba? Mag-offer ka o kung di niya naman kailangan, at least mag-offer ka, "Kailangan mo ba ng pera?" Para makapagsimula siya ulit, 'di ba? Mga something like that na 'yan ang mga sinasabi ko amigos na maayos na hiwalayan. 'Yan yung mga example ng mga maayos na pakikipaghiwalay. Basta mga amigos, just do it the right way. Yun lang ang maisa-suggest or maa-advise ni Tito Roy 'pag umabot na kayo doon sa punto ng relationship ninyo na end of the line na at toxic na at hindi na talaga healthy. So ayun lang, kita-kita tayo ulit sa next video ni Tito Roy at, ingat kayo palagi. Flex ko lang, maraming salamat kay Papa Kels sa Papa Kels Clothing sa napakaangas na cup. Ayun lang, ingat kayo palagi mga amigos. Galingan niyo lagi sa buhay. Mahal na mahal kayong Tito Roy. Bye!